Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Joel Mazo, na wini-welcome kayo sa pagbabalik ng A Closer Look. Medyo matagal na panahon po kaming nawala dahil may kanya-kanyang pinagkakabalahan. Pero ngayon po ay magbabalik tayo sa gabi-gabing program. Ang schedule po natin ay 7 to 8, Tuesday hanggang Friday po. At muli ay mag-i-examine na naman tayo ng mga talata sa Biblia. Pero ngayon po ay medyo magbabago tayo ng format. Hindi po, sa ngayon po, hindi mga Bible book ang aming tatalakayin, kundi mga individual verses. Okay? At ngayon nga po ay pero bumati ka pala muna, Mark Paul. Sige po, kamusta mga kapatid? Na-miss namin ng gawain ito. At patuloy nawa nasa maayos tayong lagay at sa pananampalataya ay ganun din sana kayabong ang ating pong lagay ng ating pananampalataya. Nawa sa biyaya ng Panginoon sa gabing ito ay matuto tayo sabay-sabay at makita natin kung gaano kaganda ang bawat talata ng Biblia sa kanya pong bawat sense na gustong iparating sa atin. Hindi yung ating sarili ang taas, kundi ang mga salita po ng ating Panginoon. Yes. Ang magiging po natin, ang tatalakayin natin ngayon, ang talagang topic natin ay yung the story of the rich young ruler. Ano po? Actually, ang nilagay ko sa Jesus teaches righteousness by works. Dahil napakarami pong gumagamit ng kwento na ito para magtaguyod o magturo na ang pagsunod sa utos ay nakapagliligtas. Ano? Pero gusto po naming tingnan ng mas malapit yun eh. Yung ba talagang sinasabi ni Jesus? Yung ba talagang itinuturo ni Jesus na pwedeng maligtas kapag sa magitan ng pagsunod sa utos? Okay, so yun po ang ating susubaybayan ngayong gabi. At meron po tayong outline. Ang outline po natin ay first part is the problem. And then the second part is the solution. And then the third part is the gospel. Ano po? Kaya kung mapapansin po ninyo, yung mga talata natin ay may mga problema. At yung po mga problema na yon ang ating sisikapin na mahanapan ng solusyon, pero hindi tayo magtatapos doon. Kasi kumbaga baliwala ang broadcast natin kung hindi tayo makapangangaral ng gospel, Mark Paul eh. Kinakailangan talaga kahit anong gawin natin ay maipangaral natin si Kristo bilang ating kaligtasan. Kaya po yung buong kwento ay ating tatalakayin. Ano ba talagang ibig sabihin nun? Ano ba talagang makikita ang Kristo doon? Okay? So doon pumunta tayo sa first part, Mark Paul. Ano ba yung problema sa story ng rich young ruler sa Matthew 19? Anong problema doon sa tingin mo? Kung titignan po natin, pasensya na po sa boses ko, kasi nagtuturo ako, 4 na sunod-sunod na subject, Pastor. Kaya yung boses ko medyo bumibigay, namamalat ako. Pero tuloy po natin, kung titignan po natin sa buong chapter 19, verse 16 hanggang 30, ganun po kahaba yung kwento ng rich young ruler. Makita natin na ang lumapit kay Jesus is yung lalaki. May lalaking lumapit sa kanya, ang tanong, Guro, anong mabuting bagay yung dapat kong gawin? Ibig sabihin, may intention yung ruler na ito, Pastor, tungkol doon sa ano ba yung maisasagot ni Jesus. Marahil, Pastor, meron siyang background kung sino itong tao na to. Marahil sa mga sabi-sabi sa paligid, nababalitaan niya kung sino itong tao na to. Isa sa mga nakikita ko dyan, Pastor, isa sa mga posibilidad na maging problema is yung pagsubok nitong kabataan na to doon sa kalagayan ni Jesus at kung ano yung alam ni Jesus tungkol dun sa maraming bagay, tungkol sa kaligtasan at tungkol sa pangrelihiyon nga na setup ng panahon nila. Kasi itong bata na to, Pastor, yung lalaking to, hindi siya bago
pagdating po sa relihiyon. Kasi nga, naiintindihan niya kung ano yung relihiyon na kinaaniban niya, which is naiintindihan din niya kung ano yung kanilang pong pinapractice. Mhm. Pero yung inaano kong problema, Mark Paul, ay hindi mismo dun sa Bible eh. Ang inaano kong problema, paano ginagamit yung talata ngayon? Ano? Kaya nga yung nilagay kong title is Jesus Teaches Righteousness by Works. Totoo ba? Nagtuturo si Jesus ng righteousness by works. Kasi napakaraming nagtuturo ng Bible, ginagamit yung Matthew 19. Ano? At yung lalo na yung mga salita sa verse anong verse ba 'yon? Yung salita ni Jesus na ano ba 'yon? Ito. Teka ha. Ko na mahanap. Siguro Mark Paul, basahin natin magsimula sa simula. Sige po. Sige, basahin natin para ano. Sige po, yung Bible translation ko dito is yung Pinoy version, Pastor. Meron ka na, very good. Basahin po natin sa 16 muna. Sabi dito, may lalaking lumapit kay Jesus at ang sabi, "Teacher, anong mabuting bagay po kaya ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Yun po yung tanong niya. So doon may kita natin, Pastor, na talagang merong gustong malaman tong kabataan. So dalawa yung possibility. So talaga niyang malaman or sinusubukan niya ng ating Panginoon sa tanong na yan. At sabi sa 17, sumagot si Jesus, "Bakit ako ang tinatanong mo kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan." Yan, hinto muna tayo dyan, Mark Paul. Yan talata na yan, verse 17. Yan ang problema. Kasi sinabi ni Jesus sa kabataan, kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo yung utos. And so many people take this literally and just, kita mo, sinasabi nila, para maligtas ka, para mapasok ka sa langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat sumunod sa utos. Ano? And may gusto akong i-share, Mark Paul. At ito po ay galing sa ating Morning Watch. Ano? Galing sa ating Morning Watch yung Lest We Forget. Sige. Mark Paul, siguro ikaw ang bumasa at hindi ko nakikita screen dito sa akin eh. Sige po. Ang title po is The Temptation of Legalism. Mm-hmm. At tingnan natin, tinan ko muna kung makikita ko ng petsa, March 10. Kasi Morning Watch po ito for 2025. So ito po ang study para sa March 10. Isang pamagat nga, The Temptation to Legalism. Sige Mark Paul, tuloy mo na. So yung text po is Romans 3:20. No human being will be justified in his sight by works of the law, since through the law comes knowledge of sin. Mm-hmm. Sa talata, Pastor, malinaw na agad yun sa tutuusin lang kung hindi lang talaga ang mga tao Pero basahin na natin ng tuloy. Sabi po, not everything Bates thought was pure gold. So dito, maganda agad, Pastor, yung bungad ni Knight, no? While no one can have the slightest doubt about his devotion to the Seventh-day Adventist Sabbath Seventh-day Sabbath from 1846 to the end of his life, his understanding of the Sabbath in relation to the plan of salvation is much less clear. Sabi dyan, at times the good captain comes across as extremely legalistic. Bakit daw, Pastor? Merong 4 na binanggit dito. Una, doing this commandment saves the soul. Grabe. Matindi yan, Pastor. Pangalawa, the keeping of God's Sabbath wholly sanctifies and saves the soul. But keeping of one or all the other 9 without it will not. Sundin mo yung siyam, Pastor, pag wala yung Sabbath. Hindi ka pa rin mapapabanal, ano? At maliligtas. Yun ang matindi, hindi ka maliligtas. Pangatlo, we must keep the whole law if we would be saved. Hindi talaga, no?
Pang-apat, God's children are to be saved, if at all, by doing or keeping the commandments. Yan ang mga salita ni Joseph Bates. Si Joseph Bates po siya ang unang-unang editor ng Review and Herald. At halos lahat ng article doon ay siya ang sumulat. Kumbaga, isa siya talaga sa founding fathers ng Seventh-day Adventist Church. At makikita po natin, hindi po natin maitatanggi na yung kung saan ipinanganak yung Adventist Church. Parang ipinanganak yung Adventist Church sa isang bahay na ang tatay, ang mga magulang ay mga legalista. Wala tayong hindi natin maitatanggi yun, Mark Paul. Sige, tuloy mo yung basa. Sige po, tuloy natin. Sabi ito, while Bates could make gospel-sounding statements, there is no doubt that he was entangled in a legalism that ran through the course of his life. Yes. One of his favorite texts to support his legalistic approach to the Sabbath is the account of the rich young ruler in Matthew 19. Repeatedly, Bates goes back to that story to make his point. The young man came and said to him, "Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life?" Jesus answered, "If thou wilt enter into life, keep the commandments." Bates interpreted that teaching to mean that the only way to enter life was to keep the commandments. Furthermore, he added, if Jesus did not mean what he said, then he deceived the lawyer. Grabe, ano? si Jesus pa yung ano. Next, sabi niya, 20 years after expressing those thoughts, Bates was still on the same track with the rich young ruler, concluding that if you really desire to have eternal life, when Jesus comes, be sure that you keep all the 10 commandments of God. Grabe, ano? Sabi dyan, sadly enough, in 1888 era, si Uriah Smith at saka si G.I. Butler were still employing Matthew 19 in the same manner. Nakaabot pa tuloy sa Pilipinas, Pastor. In fact, I recall published Bible studies still using the text as a proof for the commandment keeping during the 1960s. For some, commandment keeping was still the route to the eternal life. That is exactly the point that Paul was attacking in today's text, yung 3:20 ng Romans, Pastor. It is unfortunate that sincere believers can use good Bible texts in bad ways. Yung prayer niya, help us, O Lord, as we grapple with the true meaning of Scripture. Yeah. Okay, so nakakalungkot po talaga na yung mga napakagandang Bible text ay magagamit sa hindi magandang paraan kagaya ng Matthew 19. So at makikita natin, nagsimula yung problema kay Joseph Bates sa Adventist Church, Tapos hanggang 1888, problema pa rin yun. At sabi nga doon, hanggang 1960, si George Knight daw may nakikitang mga libro na ginagamit na proof text ng commandment keeping for salvation, yung Matthew 19. And in reality, Mark Paul, hanggang sa ngayon, ang daming sumasagot sa akin sa Facebook na ginagamit yung Matthew 19. Sinabi daw ni Jesus, kung gusto mong maligtas, kung gusto mong pumasok sa kaharian ng langit, ay sundin mo ang mga utos. Kaya, kagaya ni Bates, tinuturo nila ang tanging paraan para maligtas ay pagsunod sa utos. Ano? Kababar ko, nakikita mo yung problema na yan sa ngayon? Problema pa. Actually, malaking problema talaga yung Pastor. Lalo na, kasi yung mga tao na nagsasabi niyan, at nagtuturo niyan, sabihin natin kahit na dati, yun yung turo nila, ngayon, pinago lang nila kunyari yung tinuturo nila, pero wala siya accountability dun sa mga binitawan nila mga salita. Karamihan yung mga debatista, na yung mga teaching nila dati, at sila naman din aminado na dati hindi ko naiintindihan yung righteousness by faith. Ngayon, naiki-righteousness by faith na rin sila. Kasi yun yung, kumbaga, mainit na ngayon kapag content creator, kasi Pastor, ganun no? Kung ano yung top hot topic sa online, yun yung kailangan mong sabayan. Tapos kailangan doon ka sa good side.
parang ikaw yung mainstream. Ang nakakalungkot, wala silang accountability na nararamdaman sa sarili nila na ihingi ng kapatawaran sa maraming mga tao yung mali nilang naipakalat ng salita. Mali nilang naipakahulugan doon sa Matthew 19. Mm-hmm. At malaking problema yon. Ang totoo, pastor, nakalibro pa nga yan eh. Nasaan ano ba yun? Yung sa ano ba yun? Yung pang-debate na libro? Yung yung discussion. Sino sumulat? Discussion sa doktrina. Sa mga doktrina. Kung di ako nagkakamali, naandun din yung argumento na yan. Na para mapatunayan na binding at kailangan sundin, pati sa kaligtasan, kailangan yung 10 Commandments, Matthew 19. Yun yung malaking problema dyan, Pastor. Oo nga. Oh. Sa ordinaryong pagbasa, parang ganun nga. Parang ganun nga itinuturo ni Jesus. Yun nga lang po, kinakailangang intindihin natin yung context, unawain natin yung context. So, ibibigay na natin ngayon, Marco, yung solution. Ito yung nakikita ko solusyon dyan. Hindi ako naniniwala na nagtuturo si Jesus na kapag sumunod ka sa utos, ay papasok ka sa buhay na walang hanggan. Ididiin ko po, hindi turo ni Jesus yan. Sinabi niya yan dito, pero hindi niya itinuturo yan. Bakit niya sinabi yun? Totoo ba sinabi ni Joseph Bates na kung hindi literal na sinabi ni Jesus yan, dinadaya niya yung lawyer, yung rich young ruler? Ganito po yan, ganito. Ang solusyon dyan, sino ba yung kausap ni Jesus, Mark Paul? Sino ba yung sinabihan ni Jesus na kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sumunod ka sa utos? Sino sinabihan niya? Yung rich young ruler na Hudyo. Oo. Ang tanong niya, kasama ba tayo doon sa sinabihan niya noon? Ang sagot po ay hindi. So yun po, sinabi lang yan ni Jesus doon sa rich young ruler. Hindi niya yan sinasabi sa lahat ng tao. Ang problema, yung mga nagtuturo ngayon ng Biblia, itinuturo nila yan na parang itinuturo ni Jesus yan sa lahat ng tao. Sa teaching. Ito teaching ni Jesus to, hindi po. In reality po, yan ay teaching ng mga Pariseyo. Ang turo ng mga Pariseyo, para makapasok sa buhay na walang hanggan, ay sumunod ka sa utos. Naniniwala si Pablo, nung Pariseyo siya, yun ang paniniwala niya. And kumbaga, marami pang talata sa Bible na yun ang lumalabas, na yun ang turo ng mga Pariseyo. So, ang ginagawa ni Jesus, ang sinasabi niya dito ay hindi niya teaching, kundi teaching ng Pariseyo. Kasi yung kausap niya, yung rich young ruler, Pariseyo yun, Mark Paul. Parang ganito ang salita ni Jesus Ang tanong niya, what good thing must I do to inherit eternal life? At ang sagot ni Jesus, di gawin mo yung ginagawa mo. Ano ba yung ginagawa mo na? Pariseyo ka. Di sumusunod ako sa utos. Parang yun ang sinasabi ni Jesus, Mark Paul. Gawin mo yung talagang yung ginagawa mo, yung sumunod ka sa utos para makapasok ka sa buhay na walang hanggan. At ano yung sagot ng rich young ruler? Nasunod na niya. Nasunod niya na. Sa Luke na, sabi niya, bata pa lang ako, nasunod ko na yan. Tapos may tanong siya what more do I lack? Ano pa yung kailangan ko? Ano ba ang nangyari sa isip ng kabataan noon? Nung sinabi ni Jesus, yung teaching ng mga Pariseyo, inulit ni Jesus yung, alam na ng kabataan niyo kasi Pariseyo siya Nung inulit ni Jesus, sundin mo mga utos para maligtas, alam ko na yan Yan ang turo namin Sabi, nasunod ko na yan. Pero nakaramdam yung binata. Pwede nating interpret yung salita ng binata sa maraming iba't ibang paraan Pwede na sabihin na realize ng binata na may kulang sa kanya. Sabi, what more do I lack? Pwede isang interpretasyon yung Mark Paul. Pangalawa, pwede nating interpret yung na may pagyayabang. Pwedeng ganun din Yung isa may pag-nag-iisip, yung isa naman may pagyayabang, parang ganito yung sinabi ni Jesus, hindi mo mga utos. Nasunod ko na yan, patama lang ako. So, alin kaya doon ang totoo? Yung nag-iisip siya, yung tanong niya, ano pang kulang sa akin? O yung nagyayabang na, nasunod ko na yan, ano pang kulang sa akin? Parang gano'n. Ano sa tingin mo yung tama doon sa dalawa? Naintindihan mo ba yung sinasabi ko, Mark? Aba.
Kung titingnan natin, Pastor, at tinuloy natin yung kwento, may ibinigay si Jesus na kasagutan dun sa nung tinanong niya yung kung ano yung kulang sa kanya. Kasi kung titingnan natin, as a Pharisee nga, itong rich yung ruler, talagang natural sa kanya yung pagiging kumbaga, pagka sinabing kautusan, kapag sinabing 10 Commandments, nasusunod ko yan, nagagawa ko yan, natural sa kanilang ipagyabang yon. Kaya ako naniniwala, kung na talagang dumating yung time na marahil ipinagyayabang niya. Pero yun nga, Pastor, hindi natin pwedeng i-take for na yun talaga mismo. Isa rin possibility ibinigay ninyong option. Oo. Actually, ako hindi pa ako sigurado kung alin doon. Pwedeng nagyayabang siya o pwedeng nag-iisip siya. Pero, sige. Yung ibang mga nagtuturo niyang pastor, sure na lagi sila eh. Yun yung, yun yung nakakalungkot na kapag kasi ako naniniwala na pastor, may dynamic yung pinapakita na pag-aaral ng Bible. May kita mo yung maraming mga anggulo. At sa pag-aaral ng Bible, pag nakikita mo yung mga bawat anggulo na yon, sa patuloy mo paghuhukay, saka pinakikita na sa'yo ni Jesus kung alin talaga yung sinasabi niya doon sa mga text na yon. At ewan ko, Pastor, mararamdaman mo kasi yun. Kumbaga, mararamdaman mo na ito talaga yung sagot ni Jesus doon sa mga tanong mo na yun. Kasi ako, Pastor, pag may mga ganun tanong, tinatanong ko yun sa Panginoon. Hindi kahit kanino, hindi sa mga TV broadcast, hindi sa mga hindi sa mga Q&A sa simbahan, hindi ko rin sa pastor tinatanong. Kasi hindi naman naniniwala mas better sa akin ng pastor eh. At ganun din kahit sinong leader. Hindi ako naniniwala na may mas better pa sa ating Panginoon na pagtanungan. Kaya yung lahat ng anggulo na yun, kapag nakikita ko, yung Panginoon nakilala ko, ang pinagtatanungan ko. At pag sinagot niya ako, pastor, talagang yun yung paniniwalaan ko. Kaya nga pag may nagtanong sa akin, pastor, saan mo naman nakuha yung pananampalataya? Saan mo nakuha yung mga mga paniniwala na yun? Sa Panginoon, tinanong ko eh. Oo. Actually, Mark, yan din nangyari sa akin. Nung unang in-examine ko itong talata na ito, sabi ko, parang hindi totoo. Hindi turo ng Bible na kapag sumunod ka sa utos ay maliligtas ka. Kontra yan sa Ephesians 2:8 and 9. Kasi sabi, by grace are you saved. Dito hindi grace to eh. Pagsunod to, nakapagliligtas eh. Kaya pinag-isipan ko mabuti, pinag-pray ko mabuti at na-realize ko nga, Mark Paul, yung salita ni Jesus doon lang sa rich young ruler sinasabi at yun ay gamot para sa kanya. Para sinabihan ni Jesus, itong bilhin mo, Tylenol. O kaya kahit anong gamot. So, ang gamot ni Jesus sa binata, yung salitang sundin mo mga utos para maligtas ka. Pero yung ginagawa ng binata, parang psychological, parang psychological method ni Jesus. Ano ba yung dati mo nang ginagawa? Sumusunod sa utos, so gawin mo yan. Gawin mo yung dati mo nang ginagawa. Parang ganun yung ibig sabihin ni Jesus. Pero na-realize ng binata. Nagkaroon siya ng realization. Kaya ako, ang opinion ko dito, hindi nagyayabang yung binata eh. Kundi self-realization, nagawa ko na yan pero parang kulang pa. Parang may kulang pa sa buhay ko. Kaya sincere yung tanong niya kay Jesus, what more do I lack? Kaya sumagot naman si Jesus sa magandang paraan. Sabi, if you want to be perfect, go sell all that you have and give it to the poor and then follow me. Sumunod ka sa akin. So, eto pa, Mark, ito isa pang patunay na yung sinasabi ito ni Jesus doon lang sa rich young ruler. Kasi kanino ba sinabi ni Jesus na ipagbili yung mga kayamanan at ibigay sa mahihirap? Sa lahat ba ng tao? Hindi, di ba? Hindi. Doon lang sa rich young ruler. So kung sinabi ni Jesus, iyon doon lang sa rich young ruler, sa rich young ruler niya rin lang sinabi yung kung gusto mong pumasok sa buhay, sumunod ka sa mga utos. Sa kanya lang yun, Mark Paul. Kasi yung salitang ibenta mo yung mga ari-arian mo, sa kanya lang eh. Para sa kanya lang yun. Ang nakikita ko dito, parang yung sinabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka sa bundok at ialay mo yung anak mo si Isaac. Para sa lahat ng tao ba yun? Hindi. Sinasabihan ba ako ng Diyos na yung panganay ko, dali ko sa bundok at ialay ko sa kanya? Hindi Hindi ako sinasabihan ng Diyos ng ganon. Si Abraham lang ang sinabihan ng ganon. Kumbaga, individual instruction lang yun. Kaya ito po yung kung gusto mong pumasok sa buhay at ay sumunod ka sa utos, individual lang po ito. Individual instruction lang ito ni Jesus doon sa rich young ruler. At ito ay kumbaga psychological method ni Jesus
para ma-realize ng binata yung kakulangan ng pagsunod sa utos. Kasi, Mark Paul, talagang ang siguro basahin ko yung talata dito sa Romans para makita natin yung ugali ng mga Pariseo. Sa Romans chapter 2, basahin mo nga sa Mark Paul, sa Pinoy version. Romans 2, verse 17 yata yun. Yeah, oo. Verse 17. Alam pa. Romans 2:17. Oo. Mensahe po dito, ikaw naman, sinasabi mong ikaw ay isang Jew. Nakadepende ka sa law at pinagmamalaki mo na malapit ka sa Diyos. Makita mo, Mark Paul, yan ang ugali ng ng Hudyo, actually ng Pariseo. Nakadepende sila sa law. Nakadepende sila sa sa pagsunod sa law, sa pagsunod nila. Kala nila, yung perfect obedience sa law, yun ang pamamaraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ipinagmamalaki nila na meron silang relasyon sa Diyos. Ito sinasabi ng Hudyo, may relasyon ako sa Diyos kasi sumusunod ako sa utos. Narinig mo na yan. Kasi nagsasabat daw sila. Yeah, oo. Kala nila yun ang relasyon sa Diyos. Hindi po. Ang relasyon sa Diyos ay hindi sa pagitan ng pagsunod sa utos. Ang relasyon sa Diyos ay sa pagitan ng pagkilala sa Kanya. Yes. Sa pagitan ng pananalangin sa Diyos, sa pagkilala sa Kanya, sa pagitan ng pag-aaral ng salita Niya. Doon nabubuo yung relasyon natin. Hindi po sa pagitan ng pagsunod. Pagsunod sa utos hindi patunay na may relasyon tayo sa Diyos. Yung mga Pariseo, yun ang nila. Yun ang ugali nila. Akala nila, yung relasyon sa Diyos ay nabubuo sa pagitan ng pagsunod sa utos. Yung pagpasok sa buhay na walang hanggan ay nakukuha sa pagitan ng pagsunod sa utos. Okay, so kaya sinabi ni Jesus yung talagang daan ng pagsunod ng pagpasok sa buhay na walang hanggan. If you want to be perfect, go sell all that you have, give it to the poor, and follow me. So palagay ko, Mark Paul, dito na tayo pumapasok sa sa gospel. So yung first part, yung problema nagawa na natin Yung solusyon na nasolve na natin. Na malinaw na ba, okay na ba sa iyo yung solusyon na yun, Mark Paul? Na hindi lahat para sa lahat ng tao yun, kundi para doon lang sa rich young ruler. Malinaw naman na, Pastor. Kasi kung titignan natin, talagang may mga individual instruction ng ating Panginoon sa bawat karakter or sabihin nating mga tauhan na nandiyan po sa gospel. Though meron po talagang minsan tayong nakikita na mga spiritual meaning between the lines ng mga ganyan. Hindi naman ibig sabihin, Pastor, yun na yung pinaka susundin natin. Kumbaga kung di-stick tayo dun sa literal understanding at saka dun sa depth nung gustong sabihin ng ating Panginoon dun sa rich young ruler, kasi di naman siya, Pastor, basta lang parable na talagang senaryo siya na nangyari. Senaryo siya na nangyari. Lumapit sa kanya yung binata, and then nagtanong sa kanya, pagkatanong sa kanya kung ano yung mabuti, sumagot yung Panginoon, talagang conversational. Kaya makikita natin na ang solusyon talaga dun sa problema na para sa atin ba yung lahat sinabi or ang problema na kailangan ba talaga natin sumunod sa utos para maligtas, makikita natin sa talata na talagang sinabi yun doon lang sa kabataan. Hindi para sa akin, hindi para sa Pastor Joel, at hindi para sa mga Adventist na sumunod kayo para maligtas kayo. Yeah, hindi po teaching ni Jesus na kinakailangan sumunod sa utos para maligtas. Yun ay teaching ng Pharisee na inuulit lang ni Jesus sa Pharisee na kaharap niya para magamot yung problema ng Pharisee. Kasi yung rich young ruler Pharisee, naniniwala siya, pag sumunod ako sa utos, maliligtas ako. Sinabi ni Jesus, nagtanong kay Jesus paano ako makakapasok sa buhay na walang hanggan? Ang sagot ni Jesus, yung paniniwala mismo ng Pharisee. Sumunod ka sa utos para makapasok ka sa buhay na walang hanggan. Yan ang paniniwala ko ba't nagtanong pa ako sa iyo? What more do I lack? Ano ba talaga tinuturo mo? Okay, so naniniwala ako sincere yung kasi sincere din yung sagot ni Jesus
So, ko ba, nasolusyonan na po problema, no? Hindi po teaching ni Jesus, paulit-ulit na lang tayo Mark, hindi po tinuturo ni Jesus na kailangan sumunod sa utos para maligtas. Ano po? Ang tanging paraan po para maligtas ay tanggapin yung biyaya, yung Ephesians 2:8. By grace are you saved through faith. So ang biyaya, si Kristo, yung kamatayan niya sa cross, yun ang nagliligtas sa atin. At tinatanggap natin yun sa pagitan ng pananampalataya. Na regalo din, yung pananampalataya, regalo din lang ng Diyos sa atin. Yung biyaya, regalo niya. Yung pananampalataya, regalo din niya. Lahat regalo ng Diyos. Ang kaligtasan po ng tao ay gawa ng Diyos. At may kausap nga ako kanina, Mark Paul, parang pinipilit niya. May bahagi talaga yung pagsunod sa utos para maligtas. Wala po. Walang Pang-maintain bahagi. nga yan, Pastor Hindi po. Yung nakakalungkot parang maintenance para hindi mawala yung kaligtasan mo. Yes, ang kaligtasan po hindi nakukuha sa pagitan ng pagsunod sa utos at walang bahagi, walang part yung pagsunod sa utos. 0% ang contribution ng pagsunod natin sa utos sa ating kaligtasan. Ginawin natin yung Pastor, mapa-justification, sanctification, 0% yung obedience mo para sa kaligtasan. May isa pa nakakatatwang argumento yung isang magaling na debatista dyan na meron ito, ang sabi niya kung ang kautusan daw o ang pagsunod sa utos ay hindi makakaligtas, pero wala naman daw maliligtas na hindi sumusunod sa utos. Parang talino niya pakinggan doon na Pastor. Pero ganun din po 'yun. Parang wala nagkakaroon ng part yung pagsunod sa utos sa kaligtasan, wala po. Walang part yung pagsunod sa utos sa kaligtasan. Ang pagsunod sa utos dumarating after salvation. Pag ligtas ka na, if you are saved by grace, ikaw lang ang saka ka lang talaga makakasunod sa utos. Kapag naligtas ka sangayon sa grace, saka ka lang makakasunod sa utos, Mark Paul. Yan ang paniniwala ko. Yung taong tunay na obedient, yung naligtas sa magitan ng biyaya. Pero ligtas na siya. Ligtas na siya, Mark Paul. Okay. So, pinuulit po namin, hindi turo ni Jesus na yung pagsunod sa utos ay nakapagliligtas. Yun po ay sinabi ni Jesus dahil paniniwala yun ng Pariseyo bilang gamot sa problema niya. May problema yung Pariseyo, ang gamot ay yung method na ginamit ni Jesus, inulit sa kanya yung paniniwala niya, tapos nung maramdaman niya na kulang yun, binigay ni Jesus yung tamang gamot. Ito yung mga salita niya na, if you want to be perfect, go and sell all that you have and then give to the poor and then follow me. Basahin mo nga Mark Paul sa Tagalog yung nandito na po tayo sa third part sa gospel na po. I-exegete na natin ng tama. Ano talaga ang turo ni Jesus? Anong verse po? Matthew 19 verse 21. Sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gusto mong maging perfect, ibenta mo lahat ng property mo at ibigay mo sa mahihirap yung pinagbentahan para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Tapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Okay. Ano ang ibig sabihin dito ng salitang iyon ni Jesus? So, ito yung tungkol sa kaligtasan, pero ito yung tungkol din sa discipleship, Mark Paul. Pwede ko nga sabihin na yung kaligtasan, merong connection sa pagiging alagad. Kasi yung original na tanong paano ako makakapasa buhay na walang hanggan? Paano ako maliligtas? At ang sagot ni Jesus, maging alagad ka. At ito yung pamamaraan para maging alagad. Para sa iyo. Para sa rich young ruler lang to, ibenta mo yung ari-arian mo, ipamigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Para sa rich young ruler lang yun. Para sa lahat ng tao, ano yung sinasabi ni Jesus? Ano yung way of discipleship para sa lahat ng tao? Nasa Matthew 16, verse 24 yan, Mark Paul. Ito ang salita palagay ko isa lang ibig sabihin nito Yung sa Matthew 19 verse 21, individual lang para sa rich young ruler. Etong Matthew 16 verse 24, para sa lahat ng tao. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must, number 1, deny themselves, take up their cross, and follow me. Yan ang general, yan ang para sa lahat ng tao. Yung ibenta mong ari-ari mo, ipamigay mo sa mahihirap, sa rich young ruler lang yon. Pero ito yung deny yourself, take up your cross and follow me, para sa lahat ng tao ito. At isa lang ibig sabihin nun. So pag-usapan natin, yung pagbebenta ng ari-arian niya, paano naging deny yourself yun? Tama ba yun? Kasi palagay ko, isa lang yun talaga.
may one-to-one connection ito. Yung number one na sinabi niya sa rich young ruler, ibenta mo, ari-arian mo, ang ibig sabihin niyan, deny yourself. Tama ba yun, Mark Paul? Pag deny ba talaga sa sarili yun? Yun yung nakikita ko talaga doon, Pastor. Denying yourself, also yung humility or humbleness. Talagang pag hindi mo pagtingin sa sarili mo. Ayun, kasi yung sige, ikaw muna. Yung kayamanan si Pastor, ano yan eh, nagiging itsura ng kalagayan mo bilang tao. Kaya kung titignan natin yung mga tao na may mga luxury na mga gamit, talagang meron silang pagkakakilanlan. Luxurious yung kanilang mga gamit. Kaya nga sabi nila, 'di ba, sa marketing, hindi ka bumibili ng Rolex or bumibili ng mga Louis Vuitton na mga damit or mga relo para gamitin or tignan yung oras doon. Bumibili ka noon for luxury. Oras na kailangan mo, ba't kailangan pa Rolex, no? Para makilala ka, di ba? Yun yung binili mo doon for luxury. So yun, kaya naniniwala ako, Pastor, na yun talaga yun. Para maintindihan niya na you have to deny yourself to be a disciple. Yun yung gusto niyang sabihin sa pamamagitan ng sinabi niya na ibenta mo yung lahat ng ari-arian mo. Yung lahat ng tao, hindi naman kinakaibenta ari-arian kasi hindi naman problema ng lahat ng tao yung ari-arian eh. Totoo, yung mga sinasabing may mga luxury, baka problema nila yon. Baka eto din sagot nila, yung Matthew 19:21. Baka kailangan nila ibenta yon. Pero hindi sa lahat ng tao yon. Pero yung rich young ruler, yan ang problema niya. He was materialistic. Kaya to deny himself, kailangan ibenta niya yung ari-arian niya. Kasi mahal ko lang, naniniwala din ako yung ibig sabihin ng deny yourself, ang ibig sabihin din yan, mamatay ka sa sarili mo eh. So yung pamamaraan para mamatay yung rich young ruler sa sarili niya, yung kayamanan niya, ibenta niya. Kumbaga, Pastor, parang sinasabi ng Panginoon na yung lahat ng meron ka. Yes, everything you have. Isuko mo. Parang gano'n. Ibigay mo lahat ng meron ka. Tapos yung mga nangangailangan yung mo. Parang gano'n yung gusto niya ipahiwatig. Sa mayayaman, medyo mahirap yun, Mark Paul, kasi marami silang ipamimigay. Pero sa mga mahirap na kagaya ko, medyo madali lang yun. I have given everything to God. Yung hanap buhay ko, yung kinakain na araw-araw ng pamilya ko, pinagkatiwala ko na sa Diyos. Nananalangin ako, Lord, ikaw nagbigay sa akin ng mga anak ko. Ikaw din magbigay na ipapakain ko sa kanila. Okay, so yung pangalawa naman, yung ipamigay sa mga mahihirap. Katumbas ba yun ng take up their cross? Mark Paul, pinag-isipan ko rin yun. And ito na-realize ko, Mark Paul. Yung cross ay naging pakinabang. Yung kamatayan ni Jesus sa cross, naging pakinabang ng maraming tao. Dahil sa kamatayan ni Jesus sa cross, ay halos buong mundo nga sa katunayan ang naligtas na patawad yung kasalanan. So, yung pagbibigay ng kayamanan mo sa mahihirap, makikinabang din yung marami, di ba? So talagang yun, talagang isa lang yan, Mark Paul, para sa akin isa lang yan. Yung pagbibigay ng rich young ruler ng kanyang kayamanan sa mahihirap, pag ginawa niya yun, para siyang namatay para sa kanila kasi nagbigay siya, nakinabang sila, yung pakinabang, ibinibigay sa kanila, kalugihan para sa kanya, pero pakinabang ng mga mahihirap na pagbibigyan niya. Ganun ang cross, Mark Paul eh. Di ba nalugi si Jesus nung ipako siya sa cross, namatay siya eh. Pero nakinabang yung maraming tao. So ganun din po yung kapag nagbibigay ka sa mahihirap, para ka na rin namatay sa cross para sa kanila. It's a beautiful truth, Mark Paul. Oo nga po. Ngayon ko lang narinig yan, Pastor. Pero yun talagang ibig sabihin ng cross, Mark Paul. The cross really is benefiting the whole world. Yung makikinabang ibang tao. Kaya ako gusto kung makakaya ko lang, gusto ko nagbibigay ng pera sa ibang tao. Kung ano meron ako, ibibigay ko. Kasi para ko rin ginagawa yung ginawa ni Kristo eh. Na namatay siya, binibigay niya yung buhay dun sa cross. Nalugi siya, pero nakinabang ang ibang tao. Yun ang wonderful truth doon. At yung pangatlo, Mark Paul, isa lang para sa parehas eh. Sabi niya sa Matthew 16:24, if whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. Sa Matthew 19:21, ay sabi doon, if you want to be perfect, go sell your possession and give to the poor, and then you will have to treasure in heaven. Then come, follow me.
So, yung parehas na parehas, Mark Paul. Kaya isa lang talaga sila. Yung pagsunod kay Jesus, yun ang pagiging alagad, di ba? And yun talaga ang way po para makapasa sa buhay na walang hanggan, maging alagad. Yun ang tinuturo ng Matthew 19. It's about discipleship. Maging alagad tayo. So, kung isa-summarize natin yung 3 point doon, paano ba maging perfect? Paano makapasa sa kaharian ng langit? Number 1, deny yourself. Ito yung teaching na para sa lahat. Para sa lahat, deny yourself, carry your cross, and then follow Jesus. Para sa rich young ruler, ay ibenta mong ari-arian mo, ipamigay mo sa mahihirap, at sumunod ka kay Jesus. That is the gospel there, Mark Paul. It's about discipleship. And yung the rest ng kwento ay magpapakita sa atin na talagang discipleship yung kasi yung mga alagad, umentra na yung mga alagad eh. Ang nangyari, di ba, yung rich young ruler ay nalungkot, umalis, kasi hindi niya kaya, Mark Paul, hindi niya kayang maging disciple. Medyo mabigat para sa kanya kasi biruin, ang yaman-yaman niya. Ang yaman-yaman kasi pamimigay niya lang yung kayamanan niya, hindi niya kayang maging alagad. Tapos, yung mga alagad, sumingit na. Ano ba sinabi ng mga alagad? Ano ba susuntalan? Pakibasa mo nga dyan, Mark Paul. At sinabi ni 22, nang marinig ng lalaki, malungkot siyang umalis dahil napakayaman niya. 23, sinabi ni Jesus sa mga disciples, tandaan niyo to, napakahirap para sa isang mayamang tao na makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko uli sa inyo, mas madali pang makapasok sa ang camel sa butas ng karayom kaysa makapasok sa isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Nang marinig ito ng mga disciples, sobrang nashock sila. Kaya sabi nila, kung ganun, sino ang pwedeng maligtas? Sige, tuloy-tuloy mo lang. Tiningnan sila ni Jesus, sa kanya sinabi, imposible to para sa mga tao, pero sa Diyos walang imposible. Sabi ni Jesus sa kanila, ay nagsalita si Peter, tingnan nyo po, iniwanan namin lahat at sumunod sa inyo. Ano po ang reward namin? Sabi ni Jesus sa kanila, tandaan nyo to, pag nakaupo na ang Son of Man sa dakilang trono niya sa bagong mundo, uupo din kayong 12 disciples ko sa 12 trono na para mamuno sa 12 tribes ng Israel. At kung iniwan ng sino man ang bahay niya, mga kapatid, magulang at mga anak o kahit namang lupain alang-alang sa akin, tatanggap siya ng 100 times na higit pa sa mga yan. At bibigyan siya ng buhay na walang hanggan. Pero maraming nasa unahan ngayon na mapupunta sa huli at maraming nasa hulihan ngayon na mauuna. Okay, sumingit yung mga alagad. Sabi, Panginoon kami, iniwan na namin yung amin eh. Kumbaga parang nagawa na namin yung pinapagawa mo sa rich young ruler eh. Kasi sabi mo, ibenta yung ari-ari. Kami wala, iniwan na namin yung ari-ari namin. Pinamigay na namin. At sumusunod na kami sa iyo. Ano naman ang para sa amin? Totoo ba yun, Mark Paul? Na, tama ba yung puso ng mga alagad sa mga salitang yun? Ano sa tingin mo? Nakikita natin, Pastor, para sila nagkaparehas ng isip nung Pariseo, nakausap ni Jesus, na nag-aabang ng reward. Oo nga eh. Every gawin, maghahanap ng reward. Yun nga yung, Pastor, yung tawag dito, doctrine of retribution, na parang divine retribution. Divine retribution. Ang problema kapag gumawa ka ng mabuti, para mampabor na sa'yo lagi agad yung mangyayari sa mundong to. Tapos kapag hindi ka naman manggagawa ng mabuti or nakakalabag ka sa utos, laging sumpa na lang yung madadanasin mo. So, ayun yung isipan siguro, Pastor, ng mga alagad. At siguro, Pastor, nakita nila na possible pala na mayroong ibigay yung Panginoon doon sa rich young ruler kapag binahinta niya yung mga kayamanan niya. Kami tapos na namin yung gawin eh. Bakit kaya wala pa yung sa amin? Kumbaga hindi pa namin nakukuha. Yung isa na yun parang tinatanggihan pa. Parang gano'n yung isipan ng mga alagad. Yung mga alagad ngayon may problema. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, many who are first will be last.
Sabi ni Jesus, kayo nauna kayo ha, pero baka mahuli pa kayo. And many who are last will be first. Kaya parang sinasabi ni Jesus, ayusin nyo nga. Ayusin nyo ang puso ninyo kasi kumbaga hindi rin tama ang puso ninyo. Parang yun ang nakikita ko na sinabi ni Jesus sa mga alagad. Kumusta tayo mga kapatid? Ayos ba ang puso natin sa Panginoon? Ang problema ng rich young ruler yung materialism niya. Tayo kaya, anong kinakailangan nating i-deny? Ano ang hadlang? Yung kayamanan niya naging hadlang sa pagsunod niya kay Jesus. Para sa atin, ano ang humahadlang sa atin para sumunod kay Jesus? May mga kayamanan ba tayo? May trabaho ba tayo na dahil sa trabaho natin hindi tayo makasunod? Meron ba tayong mga pag-aari? Malaking bahay, magarang bahay, hindi natin maiwanan, hindi tayo makasimba? Hindi tayo makapaglingkod sa Diyos dahil may iniisip tayo na gusto natin gawin. Ano po pipigil sa atin? Baka kagaya tayo ng rich young ruler. Kinakailangan nating ibenta yun. Patas saka ipamigay sa mga mahihirap. At tinuulit ko po yung pagbibigay ay katumbas yun ng sinabi ni Jesus. Take up your cross. Yun ang ating cross. Ang cross po natin hindi yung paghihirap natin, kundi yung pagbibigay sa mga tao. Kasi sa cross, nung mamatay si Jesus sa cross, buong mundo nakinabang So tayo, kinakailangan po na yung cross natin may nakikinabang. Sa akin, Mark Paul, kung i-apply ko sa sarili yan, yung cross ko, yung pagtuturo ng gospel. Naniniwala ako sa aking conviction, meron din namang nakikinabang sa pagtuturo ko. Maski siguro isa, dalawa, may nakikinabang sa pagtuturo ko. But it has cost me, Mark Paul. Kumbaga, may nawala sa akin dahil sa pagtuturo ko ng gospel. Unang-una, dati nag-aaral ako ng engineering. Nawala yun dahil gusto ko magturo ng gospel. Hindi na ako naging engineer. Tapos, hindi ako naging regular pastor. Dahil, although, kumbaga, kuminsan hindi conscious choice yun, pero parang naniwala ko, it was God who was guiding me along the way na hindi ako maging regular pastor. Kung regular pastor ako, baka mataas ang posisyon ko, yung mga kasabayan ko, mga kabats ko sa mga presidente, meron na nakarating sa General Conference, pero inisip ko minsan, ako kaya, baka narating ko rin yun sana kung nagtuloy-tuloy ako paging pastor, pero kumbaga, winawala ko na rin yun, ipinamigay ko na rin yun para lang maituro itong nagpapasalamat pa rin ako, Mark Paul, na natutunan ko itong gospel ng righteousness by faith ay tinuturo ko ngayon. Naniniwala ako, Mark Paul. Baka kung ako yung naging regular pastor, hindi ko alam ito. Oo, pastor. So yung po baka mababaw lang na unawa ang ibigay sa'yo. So nagkaroon din ng cost sa akin po yung pagtuturo ko ng righteousness by faith. That is my cross. It is the cross that I bear. And yung third part nga, sumusunod lang ako kay Jesus araw-araw. Iba-iba tayo ng daan po. Pero I believe na lahat ng ginagawa ko ay kumbaga pagsunod kay Jesus. I am following Jesus right now. Gusto kong ipaliwanag, Mark Paul, yung isang bahagi na lang dito na kinakailangan natin yung salita ni Jesus sa Matthew 19 at tungkol sa kamelyo. Yung iba kasi may paliwanag dito Nasabi nila, meron daw maliit na gate sa Jerusalem na tinatawag na needle's eye. Parang ganun paliwanag nila. Wala pong ganun. Hindi po totoo yun. Hindi totoo yung teaching na ang tinutukoy ni Jesus dito isang maliit na gate na needle's eye na yung kamelyo kinakailangan lumuhod para makapasok. Hindi po. Wala pong ganun. Walang butas ng karayom walang gate sa Jerusalem na ang pangalan ay butas ng karayom. Ang sinasabi lang dito ni Jesus, mas mahirap para sa mayaman. Mahirap para sa mayaman na maligtas dahil kinakailangan nilang i-deny yung sarili nila, yung kayamanan nila, kinakailangan nila ipamigay, baliwalain Hindi lahat ng mayaman kinakailangan ipamigay ang ari-arian. Gusto ko ulitin ito. Kung mayaman kayo, hindi kinakailangan ipamigay yung pag-aari yung kayamanan ninyo. Unless nasabihin sa inyo personally ni Jesus na ipamigay yung kayamanan ninyo. Ano po? Pero marami ako kilalang mayaman, Mark Paul, na talagang pinamimigay yung kayamanan nila. Hindi lahat, pero malakas din sila magbigay. Napakarami kong kilalang ganun. Naway dumami pa mga Kristiyano ang ganun.
Marco, may gusto ko pang ipaliwanag dito? Ako, Pastor, naniniwala rin ako dun sa part na yan na ang tinutukoy ng ating Panginoon dyan is yung comparison nga ng kung paano yung kalagayan or possibility na tanggapin ng isang mayaman or ng isang mahirap yung way of salvation. Ano? Kasi kapag kapag mahirap ka, walang-wala ka, ang parang iisipin mo is ano pa yung way ko para magkaroon ako ng gain. At ang titignan mo, Pastor, na pinakadakila na pwede mong mag-gain is yung eternal life. Ano? Unlike, hindi ko naman sinasabing lahat, no? Pero unlike kapag mayaman ka, nabubuhay ka ng talagang maaluwan dito sa mundong to. Kapag may gusto kang bilhin, mabibili mo agad. Kapag may gusto kang punta, mapupuntahan mo agad. Parang hindi ka na maghahangad nung doon dito ipinapangako ng ating Panginoon, kasi parang nakikita mo naman at nararanasan mo naman na dito although ang tao nga daw hindi na nabubusog, talagang gusto niyan talaga, kahit mayaman na magpapayaman pa yan, ganun po ang nila, kaya nahihirap na kumbaga yung comparison between sa status ng buhay ng isang tao, mahihirapan yung isang mayaman. Sipin mo, Pastor, meron kang 28 luxury cars. Ang hirap ibenta, ang hirap ibigay nun, di ba? Kita mo, para may ibig sabihin dyan. Para may tinutukoy ka dyan. Okay. Ang hirap sige, na ibigay. So, malapit na po tayo mag-oras, Mark Paul. Sagutin na natin yung tanong. Sino ang Jesus na nakikita mo dito sa story ng rich young ruler sa Matthew 19? Ako, Pastor, nakita ko dyan yung Jesus na open mag-offer ng kaligtasan sa kahit kanino, mayaman o mahirap. Ang tingin sa kaligtasan is pagsunod or tingin is hindi. Kumbaga, Pastor, ini-offer niya yun sa lahat ng mga tao. Kahit doon sa may thinking or legalistic approach or legalistic mindset ng mga tao, ini-offer pa rin niya yun, Pastor. Kaya mga kapatid, na ang tingin sa kautusan ay may kalagayan or may kinalaman sa kaligtasan, or ang pagsunod natin sa kautusan, particularly, is may kinalaman sa kaligtasan, makinig tayo sa ating Panginoon. Kasi kahit kayo na mayroong legalistic na ganung klaseng mindset, ino-offera ng ating Panginoon nung totoong way of eternal life, na walang iba kundi yung tatlong bagay na binanggit po niya. Kaya napakaganda ng Pastor na kapag talaga tayo naging alagad, makikita natin yung kaibahan dun sa buhay na meron tayo sa kabila nung kahirapan ng sanlibutan. Ang nakikita ko naman Jesus dito, Mark Paul, Jesus the great psychologist. Kasi ginamitan niya ng psychology yung rich young ruler. Sinabihan niya, nagtanong sa kanya, paano maligtas? Sabi ni Jesus, gawin mo yung ginagawa mo na, sumunod ka sa utos para makapasok ka sa kaharian ng langit. That's psychology, Mark Paul. At it worked. Kumbaga, na-realize ng rich young ruler yung kakulangan ng ginagawa niyang pagsunod. And napakalaking accomplishment nun, Mark Paul. Isang materialistic na napaamin niya na kulang yung pagsunod niya. Isang nagsisikap na sumunod sa utos na naparealize niya kulang yung pagsunod niya para makapasa kaharian. Ang tindi na accomplishment ni Jesus dito, Mark Paul, na napaamin niya yung rich young ruler na kulang. Baka magamit din natin yung Pastor. Sana nga pinagpe-pray ko. Okay? So i-summarize lang natin po ang para sa akin yung problema po dito, ginagamit itong talata sa Matthew 19 para ituro na kung gusto mong maligtas ay sumunod ka sa utos, pero hindi po maayos na interpretasyon. Ang solusyon po dito ay salita ni Jesus iyon, doon lang sa rich young ruler. At yun yung gamot niya. Hindi po para sa lahat ng tao yun. Na hindi sinabi ni Jesus sa lahat ng tao na kung gusto mong pumasok sa kaharian ng langit ay sumunod ka sa utos, hindi po sa lahat ng tao yung sa rich young ruler lang. Kagaya nung salita ni Jesus na ibenta mo yung ari-arian mo, sa rich young ruler lang yun. So, yun ang solusyon doon. Sa rich young ruler lang po sinabi ni Jesus yan.
Ang talagang teaching ni Jesus ay if you want to be my disciple, deny yourself, carry your cross, and follow me. Yun po yung gospel. Yun po yung way ng discipleship na inaano niya. May gusto ka pang sabihin, Mark Paul? So yun, salamat mga kapatid sapagkat at salamat din sa Diyos, Pastor, sapagkat meron na ulit tayong program nagawa na ng paraan. At ang gusto ko lang idagdag na panguli doon, sana din natin pagmatigasin yung ating mga puso. Kasi ang ating Panginoon is bukas palagi para sa pag-offer nung kaligtasan na yon, yung way of salvation na, at yung pagiging alagad, Pastor, sa lahat ng mga tao. Ano man yung mindset natin, or mahirap or mayaman man tayo, ay ini-offer niya sa bawat isa. Yeah. Ang application dito, Mark Paul, ang tanong ngayon ikaw ba ay sumusunod kay Jesus? Have you become a disciple? Tandaan po natin, lahat tayo tinatawagan ni Jesus para maging alagad. Lahat tayo sinasabihan ni Jesus, deny yourself. Lahat tayo sinasabihan ni Jesus, carry your cross. Kumbaga, ibigay mo, magbigay ka sa ibang tao. Sige, Mark Paul. May bigla pa pala ako naalala, Pastor. Kaya sasabihin ko kanina. Diyan sa chapter 19, may dalawang klase ng pagsunod. Yung pagsunod na sinasabi ng kabataan, yung pagsunod dun sa kautusan. Pangalawa is yung sinasabi ni Jesus na sumunod ka sa akin. Yes, ang ganda niyan, Mark Paul. Dapat yun po yung makita natin sa kaibahan, Pastor, nung sinasabi naming klase ng pagsunod sa sinasabi ng mga legalista na pagsunod. Dun sa dalawang klase ng pagsunod na yon, marahil ikakabit na naman ng mga legalista na yung sinasabi ni Jesus na pagsunod sa kanya is kasama yung 10 utos. Hindi natin sinasabing hindi. Marahil po pwede talaga siyang kasama. Pero magkaiba yon sa dalawang klase ng topic tungkol sa kaligtasan. Yes, dahil ang tinatanong ng kabataan, yung way of salvation, sabi niya, gawin mo kung ano yung naiisip mong way of salvation. Sumusunod ka na sa utos, di gawin mo yan. Diba? Sumusunod siya. So yun yung unang klase ng pagsunod. Yes. Nakita natin na may kakulangan yung klase ng pagsunod na yun. At yung buo, at kahit wala pa yung una na yun, Pastor, yung pagsunod kay Jesus bilang disciple, yun yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. So dalawa yung, Pastor. At dalawang magkaiba at totally na magkaiba na pagsunod. Yung dapat natin makita doon. Yes. Ang ganda, Yung kaligtasan po ay hindi nakuha sa pagsunod sa utos, kundi sa magitan ng pagsunod kay Jesus. Amen. Amen. Gusto kong basahin, Mark Paul, yung comment. Wala sa natin, pero ito yung personal message sa akin ni Sister Ruby Bermudez. Thank you po. Watching po ako sa live, sabi niya, tama po, Pastor. Yan po ang calling ninyo. You are a blessing po sa inyong mga tagapakinig. Thank you po. Praise the Lord. At least merong isa na nabibless. Ito pa sabi niya, totoo po yan. Kahit sa mga social experiment ngayon, mas nagbibigay po ng tulong yung mahihirap. Yung walang-wala din sila kaysa sa mayayaman. Mas maganda po isipin na binibiyayaan ka para ma-share mo sa iba. Mas mapalad ka na meron ka at least ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung nanghihingi. Sana po yan ang maging thinking ng mga mayayaman. Praise the Lord po. Thank you po. Totoo yan, Mark Paul, yung mga mahihirap, sila pa yung malakas magbigay. Pero kagaya sabi ko, may mga mayayaman na nagbibigay din. Si Sister Ruby po ay kaibigan ko at siya po yung nag-print ng aking mga libro. Yung mga libro na ko, si Sister Ruby po ang printer sa Taga Las Piñas sila, Mark Paul. Kung meron po kayong libro na gustong ipaprint, sabi nyo lang po ako, ipo-forward ko kayo kay Sister Ruby. Napakabait po ni Sister Ruby at napakaganda po ng kanilang trabaho sa pagpiprint ng mga libro. Thank you very much po, Sister Ruby, sa pagsubaybay sa aming program, sa aming munting program. At thank you very much po sa lahat ng ating tagapakinig. May nakikita ka bang ibang nag-comment, Mark Paul? Wala na akong makita. Brother Eturia, Pastor. Sabi niya? Sabi niya, Paul short yung pagsunod niya. Ibig sabihin, makasalanan siya. Need na merong magligtas sa kanya. Yeah, amen. Kapag hindi mo na-realize yung need mo, wala, hindi ka masisave kasi ito na you have faith because you have need. Kung wala kang need, wala kang faith. Yun ang yun ang Pariseo, wala siyang need So yun yung sakit, Pastor. Yun yung sakit ng
Laodicean Church. Yes. Kasi hindi na siya nangangailangan ng kahit ano pa. Kasi para sa kanya, gumagawa na siya ng mabuti, sumusunod na siya sa kautusan. Para sa kanya, wala siya talagang pangailangan. Ang problema nga, Pastor, sabi sa kanya, Panginoon, alam ko, kakalagayan mo, may sakit ka. Yes. At dito nga sa pinag-usapan natin, may sakit yung Pariseo, yung rich ruler. At ginagamot siya ni Jesus. At yung gamot niya ni Jesus, yung salita ni Jesus na kung gusto mo pumasok sa kaharian, sumunod ka sa utos. Hindi po literal na para sa lahat ng tao. Yung gamot yan ni Jesus para doon sa rich ruler. Dinidiin ko lang, Mark Paul, para walang magkamali. Para ma-realize niya. Okay, sige. Okay po, maraming salamat po. And inaayayaan po namin kayo bukas ulit. At ang tatalakayan natin bukas is Paul teaches righteousness by works. Ang verse po natin ay Romans 2:13. Napakaganda rin pong talata nito. Sana po isamahan ninyo kami. Mark Paul, pwedeng ikaw ang mag-closing prayer? Sige po, tayo manalangin mga kapatid. Maraming salamat dakilan Diyos sapagkat patuloy po ninyo kaming binigyan ng pagkakataong muli upang magbalik sa gawain ito. Kayo po ang siya nag-allow, kaya kayo po ang inaasahan namin na magbibigay ng pagpapatuloy sa programang ito. Nawa pakinabang nito ay hindi lamang sa aming sarili, kundi maging kapakinabangan din po sa mga kapatid na nakakapakinig. At gayon, darating ang panahon na ang bawat mga kapatiran at mga kaibigan namin mga kapakinig ay uwi sa biyaya at mananatili sa piling ng aming Panginoong Hesus ng higit pa sa anumang mga bagay. Nawa Ama, patuloy na pag-iingat, pag-provide sa aming pangangailangan sa mga susunod na panahon at araw, ang aming inaasahan sa pangalan ng Hesus. Amen. Okay, thank you very much po sa inyo. See you tomorrow po, 7 p.m. Same time po, dito rin po sa Wayward to Steward TV. Thank you po. Good night. Salamat po.